Ito po mula po kay Akira. Attorney, may side job po ako before na taga-manage po ng online reviews ng isang business. Hindi naman po fake yan. Hindi naman fake lahat. Pero may instructions minsan na I downvote or I report yung competitors para bumaba ang visibility po nila. Ngayon, may complaint about unfair online practices. Maari rin po ba akong ma-involve kahit employee lang po ako noon? Yan po ang katanungan ni Akira. Ano pong masasabi natin, Attorney Monica? Dito naman sa sitwasyon ni Akira, merong posibilidad pa rin na maisama siya sa reklamo or ma-involve siya kahit isa siyang empleyado noong mga panahon na yon. Kasi sa ilalim ng ating batas, particularly sa ating civil code, meron tayong tinatawag na concept na abuse of rights. Ito yung kapag ginagamit ng isang tao yung kanyang karapatan or ginagampanan niya yung kanyang obligasyon, kailangan niya itong gawin ng patas at tapat at may malasakit sa kapwa at hindi sa paraang manlalamang o makakasama sa iba. So kung sa sitwasyon na ito, yung coordinated downvoting na sinasabi niya, false reporting o manipulation ng reviews ay ginawa para sadyang sirain ang negosyo ng kanyang competitor, maaaring gamitin ang batas na ito bilang basihan para maghabol yung competitor sa danyos o bayad pinsala laban sa kanila. Ngayon, kung meron namang involved na fake accounts na ginamit or panlilinlang o malicious online activities na involved, posible ring maging basihan ito sa pagsampa ng kasong kriminal sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Ngunit kadalasan, mas mabigat pa rin ang mga pananagutan ng mga owners or managers na nag-utos sa kanilang mga empleyado o nagplano ng ganitong strategy. Kaya mahalagang matukoy ni Akira kung ano yung naging totoong partisipasyon niya sa mga activities na ito. At ang dapat niyang gawin sa ngayon ay idokumento lahat ng anumang mga palitan ng messages, emails, instructions, or kahit anong komunikasyon sa pagitan niya at ng mga business owners or managers na nag-utos o nagpapamalakad ng ganitong strategies. Para mapakita natin kung ano talaga yung naging role niya or participation niya sa activities and ma-determine natin kung talagang magiging liable ba siya or hindi. Kasi kung walang direct involvement dito or talagang kinumpel lang siya ng manager or ng business owner, maaaring siya ay hindi naman maging liable. Pero if meron talagang naging direct involvement dito sa ganitong klaseng activities, ay maaari siyang maging liable under our laws. Ayan. Okay. Attorney, halimbawa, nag-prosper, igiit, halimbawa, na talagang idiin siya, o mayroon kayong involvement. Sa mga ganitong kaso, attorney, batay doon sa experience nyo, kung nakahandle na po kayo ng mga ganito, saan ito nauwi? Talagang nauwi ba ito talaga sa isang full-blown na kasuhan, Attorney Monica? Maaaring mauwi ito sa full-blown case kapag talagang naging malaki ang epekto nito sa kanyang competitor at napatunayan na meron ngang involvement yung taong inaakusahan ng ganitong klaseng activities. So, dahil ito ay usapang business at may mga reputasyon tayong pinapangalagaan sa bawat business or establishments na meron dito, nagiging ano talaga siya, nagiging nauuwi talaga siya sa kaso kung hindi man sila magkaroon ng settlement. So, Ayan. dahil nangyari na nagkaroon na ng bad reputation yung isang competitor or isang business, so talaga i-pursue nila na magkaroon ng kaso sa ganitong sitwasyon.